Samantalang hindi sa desisyon ng Korte Suprema natatapos ang kasong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Itong iginiit ni dating Associate Justice Antonio Carpio at sinabing maaari pa itong ilaban ng Kamara na maaari ring paimbestigahan kahit na ang Korte. Kung hindi ito uubra, maaari pa rin naman anyang mag-refile ng impeachment laban sa ikalawang Pangulo. Si Criza Lopez magbabalita. Matapos ilabas ng Korte Suprema ang desisyon na hindi konstitusyonal ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng hindi pa rito natatapos ang proseso. Ngayong araw sa kapihan sa Manila Bay, iginiit ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na maaaring mabaligtad ang desisyon ng High Court. Ito'y sa oras na magsumite ng motion for reconsideration ang House of Representatives. It's so basic, fundamental that it deserves the consideration because, the court will lose credibility if they say there was no approval by the plenary when in fact there was an approval. Batay sa desisyon ng Korte Suprema, unconstitutional ang impeachment case laban kay Duterte dahil nilalabag nito ang 1-year ban kung saan isinasaad na walang impeachment proceeding ang maaaring itulak sa Korte na hihigit sa isa. Sa kaso ng impeachment case si Duterte, umabot sa 4 na reklamo ang isinumite sa Kamara. Ang pang-apat ang siyang pinagsama-samang argumento ng naunang 3 impeachment case. Gumawa sila ng court complaint to strengthen it. And they took elements from the first 3 complaints. So the fourth complaint was a composite complaint. Included there are the strong arguments of the first complaints plus additional arguments, additional allegations. So it actually substituted. So how can you say na there is a conflict? Wala. Anya, may panahon pa ang Korte Suprema para itama ang kanilang naging desisyon dahil hindi naman ito lumalabag sa konstitusyon ng bansa. Mistake that at the end of the day, the Supreme Court will decide correctly. And I'm optimistic that they will consider very seriously the motion for reconsideration because there was really a factual mistake. Samantala, ayon naman kay Constitutional Commission Commissioner Christian Monsod, maaaring imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga hukom ng Korte Suprema kasunod ng naging desisyon nito sa kaso ng Vice Presidente. Anya, may opsyon ng mga tao na magsumite sa Ombudsman para silipin ang mga hukom ng Korte Suprema. Because we can go to the Ombudsman, there are many things that people can do for the country. And I think that the Supreme Court should rethink their decision, meaning that government officials are servants of the people or agents of the people. And when they do not do what the people want or what's right, the people always have options under the Constitution. Ngunit, kung sakali naman na hindi baguhin ng Korte Suprema ang ruling, maaari nang muling ihain ng Kamara ang impeachment case sa February 6, 2026. Sa oras na i-refile ng Kamara ang kaso, kailangang matiyak na nakasunod na ito sa ruling ng Korte. Sa makatuwid, posible pa rin na magkaroon ng impeachment proceeding, ngunit delay lamang ito. It does not change its ruling. Then we just wait for February 6 because under the ruling of the Supreme Court, it can be refiled starting February 6, 2026. So 6 months lang. So there will be an impeachment case really. It's just delayed. Yeah. Sa kabilang banda, naglabas ngayong Miyerkules ang Office of the Vice President ng pahayag kaugnay sa pagbasura ng Korte Suprema ng kanyang kaso. Nagpasalamat si Duterte sa kanyang defense team na nagtrabaho sa kanyang kaso, maging sa mga taga-suporta na bumatikos sa tangkang pagpapatalsik sa kanya bilang Vice Presidente. Anya ni Duterte, mananatili silang nakatayo, malakas at resilient laban sa mga opisyal na siyang magpapabagsak sa bansa. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.